Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Nagkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ng batang si Iking. Naninirahan siya sa maliit na baryo kasama ang kanyang inang si Maricel. Mula ng isilang ito, ay hindi na ito nakaramdam ng pagmamahal ng kanyang ina at naging tampulan din ito ng tukso ng mga tulad niyang bata dahil sa trabaho ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik at mabait na bata si Iking. Siya ay humuhugot ng pag-asa sa isang matandang lalaki sa kanilang lugar na umaagapay sa kanya, sa katauhan ni Mang Tasyo. Hanggang isang araw, may nagpakitang mahiwagang lalaki kay Iking na may malalaking pakpak na siyang babago sa takbo ng buhay ng bata. Kasunod nito ay ang pag-usbong ng isang misyon na susubok sa katapangan ng bata dahil sa paglabas ng mga kampon ng kadiliman na maghahatid ng kilabot sa kanilang baryo. Ano ang kanyang gagawin upang labanan ng takot at pag-aalala na kanyang nararamdaman sa kanyang mga kababaryo at para sa pinakamamahal niyang ina? Magagawa niya bang magtagumpay at makakamit niya pa kaya ang matagal niya nang dinadasal na maramdaman ang pagmamahal ng kanyang ina? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sandali lang. Bakit kulang na dalawa tong pandesal na pinabili ko sa'yo? Aba, Iking, huwag mo sabihin na kinain mo. Patay gutom ka talagang bata ka. Hindi ko po kinain, nanay. Abay, kung hindi mo kinain, kasan ang dalawang pandesal? Wawalong piraso na nga lang ito. Nabawasan pa ng dalawa. Dito si po. Pinakain ko po dun sa aso kalye na nakita ko. Kawawa naman po kasi siya. Halatang gutom na gutom po. Ano ka mo? Pinakain mo lang sa aso? Ikaw talaga. Wala na nga tayong pambili ng pagkain tapos pinapakain mo pa sa aso. Hindi ka talaga nag-iisip. Pwes, hindi ka kakain ng pandesal. Magkape ka na lang ngayong umaga. Napayuko na lamang ang 12 taong gulang na si Iking sa narinig mula sa nanay niyang si Maricel. Kahit alam niya na ganun ang mangyayari, ay hindi pa rin siya nagdalawang isip na bigyan ng tinapay ang kawawang aso na nakita niya kanina sa labas matapos niyang bumili ng pandesal. Dumulog na si Iking at Maricel sa maliit nilang lamesa na nasa loob ng kanilang maliit na kubo. Nakatira sila sa isang maliit na barangay ng Malabago sa Negros Oriental. Mula nang isinilang si Iking, ay hindi na siya nakaramdam ng pagmamahal sa kanyang ina. Ayon sa mga kwentong narinig niya, noon pa man ay trabaho na ni Maricel ang pagbebenta ng alin, kaya wala sa plano nito ang magbuntis. Ngunit isang araw ay bigla na lang nabuntis si Maricel. Sinubukan niyang ipalaglag ang bata na nasa kanyang sinapupunan. Inakala ni Maricel na nagtagumpay ito, ngunit nagulat na lang ito nang bigla na lang sumakit ang tiyan niya. Nang dalhin naman si Maricel sa ospital, ay doon ito nalaman na manganganak na siya at hindi pala ito nagtagumpay na ipalaglag ang batang dinadala niya. At doon nga isinilang ni Maricel si Iking. Para kay Maricel, isang malaking malas si Iking sa buhay niya. Kapilang ang inalmusal ni Iking habang si Maricel ay inubos ang lahat ng pandesal. Kahit nagugutom ang bata, ay hindi na nagtangka pa si Iking na humingi ng tinapay dahil alam niya na hindi siya bibigyan ng kanyang ina. Matapos kumain, ay isang malakas na dighay ang kumawala sa lalamunan ni Maricel. Hay, salamat. Busog na ako. Hoy, ikaw, Iking. Matutulog na ako, ha? Ayoko may istorbo ang tulog ko. At gusto ko, paggising ko, maayos na ang lahat at may kakainin na ako. Maliwanag ba? Opo, nanay. Ako na po ang bahala sa lahat.
Matulog na po kayo. Alam ko pong puyat po kayo sa pagtatrabaho nyo kagabi. Matalim na tinignan ni Maricel si Iking bago ito humiga sa maliit na papag na nasa isang sulok. Napabuntong hininga naman si Iking habang nakatingin sa kanyang nanay Maricel. Tinanong niya ang sarili kung kailan kaya siya makakaranas ng kahit na kaunting pagmamahal mula sa kanyang ina. Inunang hinugasan ni Iking sa batalan ang kanilang pinagkainan. Nang matapos ay kinuha niya ang lumang palakol at nagtungo siya sa likod ng bahay para magsibak ng kahoy. Sa bawat hampas ng palakol sa kahoy ay ramdam niya ang matinding sikat ng araw. Ngunit walang reklamo si Iking kahit nakakapagod ang ginagawa niya sa araw-araw. Nang makaipon siya ng sapat na panggatong para sa araw na yon, ay ibinaba niya ang palakol at kinuha ang timba para mag-igib ng tubig sa poso na ilang metro lamang mula sa kanilang bahay. Habang bumubomba ng tubig si Iking, may ilang batang dumaan. Tumigil ang mga yon at sinimulan siyang tuksuin. Sabay-sabay na sumigaw ng pagkanta ang mga bata. Sinabi ng mga yon na ang nanay niya ay kalapating mababa ang lipad. Pokpok daw ang nanay niyang si Maricel. Hindi kumibo si Iking. Patuloy lang siya sa pagbomba ng tubig. Pinilit niyang huwag pansinin ang masasakit na salita ng mga bata. Pero ramdam niya ang kirot sa bawat biro at tawanan ng mga yon. Habang tumatawa pa ang mga bata, ay biglang dumating si Mang Tasyo na may dalang isang timba. Si Mang Tasyo ay isang matandang albularyo sa kanilang lugar. Agad na hinarap ng matanda ang mga batang nanunukso kay Iki. Ay kayo, mga batang pasaway! Anong ginagawa nyo, ha? Umalis nga kayo rito bago ko pa kayo gawin palaka. O ano, hindi kayo aalis? Mga batang hindi tinuturuan ng magandang asal. Alis! Tigilan nyo si Iking! Nagkatinginan ang mga bata at natakot. Nagmamadaling tumakbo ang mga yon palayo. Napabuntong hininga naman si Iking nang makitang wala na ang mga nanunukso sa kanya. Lumapit si Mang Tasyo at tinignan si Iking. Halos maluwa na siya ng sandaling yon. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Hayaan mo na mga yon, Iking. Wala silang alam sa sinasabi nila. Sanay na po ako. Isa pa po, totoo naman po ang sinasabi nila tungkol sa trabaho po ni nanay. Totoo man o hindi, iyo, wala pa rin silang karapatan na tuksuin ka. Huwag kang magpapadala sa mga paninira nila. Alam ko namang mabuti kang bata. Maraming salamat po talaga, Mang Tasyo. Tumango si Mang Tasyo at bahagyang ngumiti. Nang mapuno na ni Iking ng tubig ang timba niya, ay nagpaalam na siya kay Mang Tasyo. Binuhat niya ang malaking timba pabalik sa kanilang bahay at isinalin yun sa malaking drum na nasa loob ng kanilang banyo. Tumingin sa kalangitan si Iking at taimtim siyang nagdasal na sana ay dumating ang araw na mag-iba na ang pakikitungo ng nanay niya sa kanya. Nangilid ang kanyang luha pero pinilit niyang ngumiti sa kabila ng hirap na kanyang nararanasan sa araw-araw. Pagsapit ng hapon, bago pa magising si Maricel, ay nagsaing na si Iking at nagprito na siya ng galunggong. Nang magising naman ang nanay niya, ay dumiretso na agad ito sa banyo upang maligo. Habang naliligo si Maricel, ay nagmamadaling inihanda ang pagkain ng nanay niya. Nang lumabas na sa banyo ang nanay niya, ay agad itong naupo at nagsimulang kumain. Tahimik lang si Iking habang pinapanood ang nanay niya. Nang matapos na si Maricel kumain, ay tumayo na ito at nagbihis. Isinuot nito ang isang maiksing bestida na may matingkad na kulay at nagsimulang maglagay ng make-up. Hindi na napigilan pa ni Iking ang kanyang sarili na itanong kay Maricel ang isang tanong na matagal niya nang nais bitiwan. Nay, wala po ba kayong balak na maghanap ng ibang trabaho? At anong trabaho naman, ha? Wala na akong ibang alam na ibang trabaho.
Dito na ako sanay. Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan, ha? Eh kasi po, palagi po akong tinutukso dahil po sa trabaho niyo eh. Kahit magpalit ako ng trabaho, ganun pa rin ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi nila tayo mapapakain, Iking. Ang importante, nakakaraos tayo sa pang-araw-araw. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong intindi ng mga sinasabi ng ibang tao dahil hindi ka mabubusog sa mga pangaasar nila. Inuha ni Maricel ang isang itim na shoulder bag at pinasadahan ang sarili sa salamin na nakasabit sa dingding. O siya, sige na. Aalis na ako. Ikaw na ang bahala dito. Huwag kang kung saan-saan nagpupunta, ha? Opo, Nay. Mag-iingat po kayo. Lumabas si Maricel ng bahay at sinundan ng tingin ni Iking ang papalayo niyang ina habang nagpipigil ng luha. Ang totoo, kahit nagbibingi-bingihan siya sa sinasabi ng mga tao, ay nasasaktan pa rin siya. Pero sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ang kanyang ina kahit gaano pa kahirap ang kanilang sitwasyon. Kinagabihan, tahimik na kumakain si Iking ng hapunan ng mag-isa. Ang 2 piraso ng pritong galunggong ang ulam niya na natira sa kinain kanina ng kanyang inang si Maricel. Sanay na si Iking sa ganoong buhay, ngunit hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na meron pang pagbabagong mangyayari sa pakikitungo ng nanay niya sa kanya. Habang kumakain, ay may narinig siyang mahinang pagkatok sa kanilang pinto. Iking! Iking iho! Ako ito! Sandali lang po, Mantasyo. Agad na tumayo si Iking at binuksan ang pinto. Nakita niya si Mang Tasyo na may dalang mangkok na merong umuusok na sabaw. Naparami ang luto ko na nilagang baboy, kaya dinalhan kita. Saktong-sakto po ang dating nyo kasi po kumakain po ko. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Ay, walang anuman. Ay, oo nga pala. Kung libre ka bukas, baka pwede mo akong tulungan. May mga talayib kasi sa likod ng bahay na kailangang gapasin. Baka pwedeng ikaw na magtrabaho nun. Babayaran na lang kita. Ay sige po, Mang Tasyo. Pupuntahan ko po kayo bukas pagkatapos po ng mga gawain ko dito sa bahay. Mabuti kung ganon. Maraming salamat, Iking. O paano? Aalis na ako. Bukas mo na lang din ibalik yung mangkok. Mag-iingat ka rito, ha? Opo, maraming salamat po ulit, Mang Tasyo. Mag-iingat din po kayo. Nang makaalis na si Mang Tasyo, ay isinarado na ni Iking ang pinto. Dinala niya ang isang mangkok ng nilagang baboy sa lamesa. Sa lahat ng nakatira sa lugar nila, tanging si Mang Tasyo lamang ang nagpapakita ng kabutihan kay Iking. Kaya naman sa tuwing meron itong ipinapagawa sa kanya, ay hindi siya tumatanggi. Ipinagpatuloy niya ang pagkain at mas magaan na ang kanyang pakiramdam dahil hindi na lang pritong galunggong ang kanyang ulam sa gabing yon. Matapos maghapunan, ay nagsimula ng hugasan ni Iking ang mga pinagkainan sa batalan. Mula roon, ay tanaw niya ang likod ng kanilang bahay dahil malalaki ang awang ng kawayan na dingding nila roon. Ang ilaw mula sa gasera na nakapatong sa tabi ng batalan ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanya. Habang sinasabon ang isang plato, ay may umagaw ng pansin niya mula sa labas ng bahay. Napatingin siya doon at nakita ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na nakatayo sa tabi ng puno ng saging. Nanlaki ang mga mata niya dahil merong malalaking puting pakpak ang lalaki at bahagya itong nagliliwanag sa dilim. Hindi gumagalaw ang lalaki habang nakatingin kay Iking. Muntik nang mabitiwan ni Iking ang plato sa sobrang gulat. Mabilis niyang kinusot ang kanyang mga mata at inisip na baka namamalikmata lamang siya ng mga sandaling yon. Pagmulat niya ay wala na ang lalaki, pero ramdam pa rin niya ang kakaibang presensya nito. Natigilan siya sandali at nakiramdam. Namalikmata lang ba ako? Pero bakit parang totoo siya? Labis na kinilibutan si Iking, kaya agad niyang tinapos ang kanyang ginagawa. Hindi niya na nagawang banlawan ng maayos ang mga hinuhugasan,
dahil sa takot niyang magpakita ulit sa kanya yung lalaking may pakpak. Agad siyang humiga sa papag at nagkulong sa manipis na kumot. Habang nakahiga, hindi nawala sa isip ni Iking ang lalaking kanyang nakita. 6:00 ng umaga nang magising si Iking. Agad siyang lumabas upang magwalis ng mga nalaglag na dahon mula sa puno ng mangga na nasa harapan ng kanilang kubo. Ayaw kasi ng nanay niya na makalat ang paligid, kaya dapat bago ito dumating ay malinis na ang lahat. Maya-maya pa ay dumating na rin si Maricel. Agad na napansin ni Iking ang mabigat na ekspresyon ng muka ng kanyang ina. Nakasimangot ito at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Kahit alam niyang galit ang nanay niya, pinilit niyang ngumiti at agad na pumasok ng kubo upang ipagtimpla ito ng kape. Inay, ipagtitimpla ko po kayo ng kape nyo. Hindi sumagot si Maricel. Umupo ito sa lumang bangko at isinandal ang pagod na katawan. Nilapag ni Iking ang tasa ng kape sa harap nito at tumayo siya sa harapan ng kanyang ina. Kumusta po ang trabaho nyo kagabi, Nay? Kumusta? May isa lang namang walang iyang customer na nagsabi na hindi raw bagay sa akin na magsayaw sa bar. At sabi niya, ang dami kong kamot sa tiyan. Kung hindi lang ako natatakot na matanggal sa trabaho, nasabunutan ko na sana siya. Kahit naman po may kamot kayo sa tiyan, ikaw pa rin po ang pinakamaganda at pinakasexy dun, nanay eh. Sa tingin mo, matutuwa ako sa pambobola mo na yan? Alam mo, Iking, kasalanan mo to eh. Kung hindi ka nabuo, hindi sana magkakaroon ng kamot ang tiyan ko. Ang ganda-ganda ko noon, ang lakas ng kita ko. Pero ngayon, tingnan mo ko. Ikaw ang nagdala ng malas sa buhay ko. Peste kang bata ka. Sorry na po, Nay. Sa labis na galit ni Maricel ay kinuha nito ang tasa ng kape at ibinato sa direksyon ni Iking. Tumalsik ang mainit na kape sa braso niya. Malakas na napasigaw si Iking nang dahil sa labis sa sakit. Napahawak siya sa napasong braso habang nangingilid ang luha niya sa kanyang mga mata. Walang ekspresyon ang muka ni Maricel. Hindi man lang ito nagpakita ng awa kay Iking. Nay, hindi ko naman po ginusto na isilang niyo ako eh. Bakit po ba akong sinisisi niyo sa lahat ng hindi magagandang nangyayari sa atin? Ang drama mo. Malas ka. Malas ka sa buhay ko. Oh, makatulog na nga lang. Pesteng buhay to. Pagkatapos noon, tumalikod si Maricel at dumiretso ng higa sa papag. Samantala, tahimik na pinunasan ni Iking ang kanyang mga luha habang nakatingin sa napaso niyang braso. Hindi na siya umimik. Tanging dasal na lamang ang kanyang naging sandigan. Nasanay, dumating din ang araw na matatapos din ang hirap na kanyang nararamdaman. Nang makatulog na si Maricel, ay gumupit ng tela si Iking mula sa luma niyang damit at yun ang ginamit niya na benda sa paso niya sa braso upang maitago yun. Kailangan pa niyang tapusin ang mga gawain sa bahay bago tumungo sa bahay ni Mang Tasyo. Binilisan ni Iking ang kanyang pagkilos. Nag-igib siya at siniguro niyang malinis ang bahay at bakuran nila bago siya nagpunta sa bahay ng matandang albularyo. Pagdating niya roon, ay nakita niya si Mang Tasyo sa ilalim ng puno ng mangga. Nakaupo ito habang nagkakape. Magandang umaga po, Mang Tasyo. Sisimulan ko na po ang paggapas ng talahib sa likod ng bahay niyo. Aba, ang aga mo naman, Iking. Pero mabuti na yan para maaga ka matapos. Teka, ano yung nasa braso mo? Bakit may benda ka dyan? Hindi sumagot si Iking at nag-iwas siya ng tingin kay Mang Tasyo. Oh, Iking, bakit tayo mo magsalita? May nangyari ba? Nang hindi sumagot si Iking, ay hinila ni Mang Tasyo ang braso ni Iking at pilit inalis ang nakataling benda. Sa kabila ng pagtutol ng bata, nagawa nitong alisin ang tela at nakita nito ang paso niya roon. Bumakas ang awa sa muka ng matanda. Si Maricel bang may gawa niyan? Ay, hindi po, Mang Tasyo. Kasalanan ko po yan.
Nabuhusan ko po ang sarili ko ng mainit na tubig nang magsalin po ako sa thermos namin. Ayoko nagsisinungaling ka sa akin, Iking. Alam ko na sinasaktan ka ng nanay mo. Sigurado po ako, Mang Tasyo. Ako lang po talaga may gawa niyan sa sarili ko. Aksidente po. Napabuntong hininga si Mang Tasyo at halatang hindi kumbinsido sa pagsisinungaling ni Iking. Iking, alam mo ba na labag sa batas ang pananakit sa mga batang kagaya mo? Kung sinasaktan ka ng nanay mo, abay pwede siyang makulong ng dahil doon. Mang Tasyo, wag po. Wag po. Wag niyo pong ipakukulong si nanay. Siya lang po ang meron ako. Napakaswerte talaga ni Maricel sa'yo. Kahit sinasaktan ka niya, ay mahal na mahal mo pa rin siya. Napakabuti ng puso mong bata ka. Napailing na lang si Mang Tasyo habang may awa na nakatingin kay Iking. Sige po, Mang Tasyo. Magsisimula na po ako sa paggapas. Sigurado ka bang kaya mo? Abay may paso ka sa braso mo. Pwede mo namang gawin yun sa ibang araw kapag magaling ka na. Kaya ko po. Sa kaliwang braso naman po ang paso ko eh. Kanan po ang ginagamit ko sa paggapas. Ay kung ganon, sige. Hintayin mo ako rito at kukunin ko lang ang karit. Napabuntong hininga si Mang Tasyo. Tumayo ito at nagtungo sa gilid ng bahay. Maya-maya pa ay lumapit ito kay Iking at iniabot ang karit. Oh, gamitin mo to. Mas madali mo magagapas ang talahib gamit yan. Basta mag-iingat ka lang ha. Masyadong matalim yan. Opo, mag-iingat po ako, Mang Tasyo. Tinanggap ni Iking ang karit at bahagyang yumuko bilang pasasalamat. Tumango si Mang Tasyo at muling naupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ipinagpatuloy nito ang pag-inom niya ng kape. Nagtungo na si Iking sa likod ng bahay ni Mang Tasyo. Agad niyang nakita ang nagtataasa na talahib na tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Agad niyang sinimulan ang paggapas. Mabilis at maingat ang bawat galaw niya. Inisip niya na kailangan niyang matapos agad yon upang makauwi siya sa kanilang bahay kagad bago pa magising ang kanyang nanay. Ilang minuto lang ang lumipas ay halos nakalahati na kagad ni Iking ang dapat niyang gapasin. Hindi niya na ininda ang matinding sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Nagpatuloy si Iking sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay bigla siyang may naramdaman na matinding kirot sa kanyang kaliwang binti. Huminto muna siya at tiningnan kung ano yun. Nang hilakbot siya, nang nakita niya ang isang itim na ahas sa paanan niya, mabilis siyang gumapang palayo. Napaupo si Iking at tiningnan ang tuklaw ng ahas sa kanyang binti. Nanlamig siya, lalo na't hindi siya sigurado kung makamandag ba o hindi ang ahas na tumuklaw sa kanya. Dahil doon ay napasigaw na si Iking upang humingi ng tulong. Mang Tasyo! Mang Tasyo, tulungan niyo po ako! Napahawak si Iking sa kanyang binti habang iniinda ang sakit. Mabilis niyang naramdaman ang pamamanhid sa paligid ng sugat. Agad na dumating si Mang Tasyo na may pag-aalala sa muka. Iking! Iking, ano nangyari? Mang Tasyo, kinagat po ako ng ahas. Dito po sa binti ko. Tinulungan ni Mang Tasyo si Iking na lumabas ng talahiban. Inakay siya nito hanggang sa makarating sa gilid ng kubo. Doon ay pinaupo nito si Iking sa isang mahabang upuan na gawa sa kawayan. Diyan ka muna, Iking. Kukunin ko lang ang gamot sa loob ng bahay. Sandali lang. Tumango si Iking at humugot ng malalim na paghinga. Nagmamadaling pumasok sa bahay nito si Mang Tasyo. Habang hinihintay niya si Mang Tasyo, napansin niyang tila may liwanag na nagmumula sa loob ng talahiban. Natigilan siya at napatingin sa direksyon ng liwanag. Mula roon, lumabas ang isang lalaki na may malalaking puting pakpak. Nakasuot ito ng puting damit at nagliliwanag ang buo nitong katawan. Hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki dahil sa liwanag na nakabalot dito. Napatulala si Iking at hindi siya makagalaw. Ang lalaki naman ay dahan-dahang lumapit kay Iking
Hindi siya makapagsalita na parabang naengkanto siya ng sandaling yon. Pagkalapit ng lalaki, hinawakan nito ang binti ni Iking kung saan naroon ang kagat ng ahas. At sa isang iglap, naramdaman ni Iking ang lamig na bumalot sa sugat niya. Napansin niyang nawala ang pamamanhid nun, at nang alisin ng lalaki ang kamay nito roon, ay wala na ang kagat ng ahas. Sunod na hinawakan ng lalaki ang paso sa braso ni Iking. Nakaramdam siya ng kaunting init at nang alisin nito ang kamay sa kanyang braso, ay nawala na rin ang kanyang paso doon. Nakatitig lang si Iking sa lalaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksiyan. Ang lalaki ay ngumiti sa kanya, ngunit hindi pa rin niya maaninag ang kabuuan ng mukha nito. Tumalikod ang lalaki at dahan-dahang bumalik sa talayban hanggang sa tuluyan niyong nawala sa kanyang paningin. Ilang minuto nang wala ang lalaki, ngunit nanatiling nakatulala pa rin si Iking. Bahagyang nakaawang ang kanyang bibig habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang lalaking may pakpak. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, dumating din si Mang Tasyo na may dalang almires. Ang amoy ng dinikdik nitong dahon ay umabot sa ilong ni Iking, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. Narito na ang gamot, Iking. Akin ang binti mo at lalagyan ko nito. Lumuhod si Mang Tasyo sa harap ni Iking at sinipat ang binti niya. Ngunit nang makita nitong wala na roon ang kagat ng ahas, ay napakunot ang noo ng matanda. Aba, teka lang. Nasaan na ang kagat ng ahas? Tahimik lang si Iking habang nakatitig pa rin sa malayo. Iking! Hoy! Iking, nasaan ang kagat ng ahas? Hinawakan ni Mang Tasyo ang balikat ni Iking at marahan siya nitong inalog. Iking! Ano ba nangyayari sa'yo? Kumalat na ba ang kamandag sa katawan mo kaya hindi ka na gumagalaw? Sa ginawa na yon ni Mang Tasyo, ay unti-unting bumalik ang kamalayan ni Iking. Tumingin siya kay Mang Tasyo na bakas pa rin sa muka ang pag-aalala. Ano na, Iking? Nasaan ang sugat? Ano ba nangyari sa'yo? Mang Tasyo, may lalaki po. May lalaki. Lalaki? Aba, sinong lalaki? May lalaki po, Mang Tasyo, na may malalaking puting pakpak. Nakasuot po siya ng damit na purong puti. Lumapit po siya sa akin. Hinawakan niya po yung sugat sa binti ko tsaka po yung paso ko sa braso. Tapos po, bigla na lang pong gumaling ang paso at sugat ko. Abay, pambihira kang bata ka. Ano ba sinasabi mo? Lalaki may pakpak? Opo. Tapos po, pumasok po siya ulit doon sa talayban at doon na po siya nawala. Napatingin si Mang Tasyo sa direksyon ng talayban. Naglakad ang matanda papunta ron habang hawak pa rin ang almires. Makalipas ang ilang minuto ay binalikan nito si Iking. Wala naman tao ron, Iking. Walang lalaki. Sigurado ka bang hindi ka namamalik mata? O baka epekto yan ang kamandag ng ahas na tumuklaw sa'yo? Hindi sumagot si Iking. Tila natakot siyang muling isipin ang nangyari. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakita niya o imahinasyon lamang yon dahil sa takot at sakit. Ngunit ang malinaw sa kanya, wala na ang sugat niya at wala na rin ang paso sa kanyang braso. Tahimik na yumuko si Iking habang gulong-gulo ang utak. Si Mang Tasyo naman ay nag-aalala pa rin habang nakatingin kay Iking. Alam niya na iniisip nito kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Sa tingin ko, ay ayos ka na dahil nawala ng tuklaw ng ahas sa'yo. Pero nakapagtataka lang kung paano yung nawala ng sobrang bilis. Abay, magpahinga ka muna sa inyo at saka na tayo mag-usap tungkol sa nangyari kapag malinaw na ang isip mo. Heto nga pala ang bayad ko sa'yo. Ako na ang tatapos ng trabaho. Ang mahalaga makapagpahinga ka, Iking. Walang imik na tinanggap ni Iking ang perang inabot ni Mang Tasyo at tumayo na siya. Marahan siyang naglakad paalis sa bakuran ni Mang Tasyo. Habang naglalakad pa uwi, nakatitig siya sa lupa, ngunit ang isipan niya ay nasa lalaking may malaking puting pakpak.
Sino kaya ang lalaking yun? Bakit niya ako tinulungan? At paano niya napagaling ang sugat at paso ko? Halos hindi na namalaya ni Iking na nakarating na siya sa tapat ng kanilang bahay dahil sa lalim ng kanyang pag-iisip. Narinig niya ang malakas na boses ng kanyang ina bago pa man siya makapasok. Saan ka na naman ba galing, ha? Bakit umalis ka pa? Hindi mo ba alam na maaga akong papasok ngayon sa trabaho? Naggapas po kasi ako ng talahib kay Mang Tasyo, Nay. Ito po ang kinita ko. Inabot ni Iking ang pera sa kanyang nanay na agad nitong hinablot. Ano? Ito lang? Kumupit ka ba rito, Iking? Hindi po, Nay. Yan po ang kabuuan ng bayad sa akin ni Mang Tasyo. Ang kuripot talaga na matandang yon. Hala, magluto ka na at nagugutom na ako. Ang gusto ko, pagkatapos ko maligo ay kakain na ako, ha? Magsasalita pa sana si Iking nang nakita ni Maricel ang braso niya. Maigpit nito yung hinawakan at tiningnang mabuti. Wala nang nagawa si Iking kundi tumungo papunta sa kusina habang naghahanda ng mga sangkap. Napansin ni Maricel ang braso ni Iking na dapat sana ay may benda pa. Sandali lang. Akala ko ba napasok ka kanina? Oo nga po. Pero kasi... Diyos ko! Arte mo lang pala. Yung pag-iyak-iyak mo kanina. Nako! Sige na nga. Kumilos ka na. Bilisan mo. Inuwa na ni Maricel ang tuwalya at nagtungo na sa likod ng bahay kung saan naroon ang banyo. Sandaling nawala sa isip ni Iking ang nangyari kanina dahil naging abala na siya sa pagsasaing at pagluluto ng uulamin ng kanyang nanay. Kinabukasan ng umaga, maagang gumising si Iking upang bumili ng tinapay sa panaderya. Wala pa ang nanay niya pero alam niya na anumang oras ay uuwi na yun, kaya dapat ay meron na siyang maihahandang almusal bago pa yun dumating. Habang nakapila, ay narinig ni Iking ang pag-uusap ng dalawang nanay na nasa kanyang likuran. Hindi naman niya ugali na makinig sa usapan ng matatanda, pero sadyang malakas talaga ang boses ng dalawa. Ayon sa isang nanay, ay may nakita raw na aswang sa dulong bahagi ng kanilang barangay. Muntik na raw mabiktima ang isang buntis. Mabuti na lang daw at nakasigaw ang buntis at nagising ang asawa nito na natutulog. Kaya naitaboy kagad ang aswang. Sabi naman ng isa pang nanay ay nakakatakot yun dahil mukhang meron na ngang aswang sa lugar nila na dati ay sa kabilang barangay lang umaatake. May takot na lumukob sa dibdib ni Iking. Matapos niyang mabayaran at makuha ang biniling tinapay, ay nagmamadali na siyang umuwi sa kanilang bahay. Naabutan niya roon si Maricel na nagbubura ng make-up sa harap ng salamin. Mabuti naman at dumating ka na. Sige na, maghain ka na at ipagtimpla mo na ako ng kape para makakain na ako. Mabilis na sinunod ni Iking si Maricel. Maya-maya ay kumakain na sila ng almusal. Hindi pa rin nawala sa isip niya ang narinig niyang usapan ng dalawang nanay sa panaderya. Nay, may narinig po akong usapan kanina sa panaderya. May nakita raw po na aswang kagabi dito po sa barangay natin. Muntik na raw pong mabiktima yung buntis dun sa dulo. Ay nako, nagpapaniwala ka sa mga ganyang-ganyang kwento. Hindi totoo ang mga aswang-aswang na yan. Pero Nay, parang totoo po kasi. Aswang? Sa panahon ngayon, kung ano-ano na lang ang pinaniniwalaan mo. Tumigil ka na nga sa katangahan mo dahil nakakairita ka na. Pero Nay, Tama na Iking. Tatakutin mo lang ang sarili mo kung magpapaniwala ka sa mga ganyang kwento. Tumigil ka na, Iking, ha? Baka gusto mong hagisan ulit kita ng kumukulong kape. Hindi na muling nagsalita pa si Iking. Tumungo siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Bagamat sinabi ng nanay niya na hindi totoo ang aswang, ay nanatili pa rin ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Habang natutulog ang nanay ni Iking, ay sinimulan na kagad niya ang mga dapat niyang gawin. Nakita niya na wala na silang panggatong kaya dinala niya ang mga tuyong kahoy sa harapan ng bahay nila upang sibakin. Abala siya sa ginagawa niya nang makita niyang dumaan si Mang Tasyo. Nang makita siya ng matanda, ay nilapitan siya nito
kaya huminto muna siya sa pagsisibak. Napakasipag mo talaga, bata ka. O ano, Iking? Kumusta ka na? Maayos naman po ako, pero hanggang ngayon po, iniisip ko pa rin po yung nangyari. Hindi ko po alam kung totoo ba talaga yung lalaking may pakpak na nakita ko. Kaya lang po, kung hindi po siya totoo, paano naman gumaling bigla ang kagat ng ahas at saka yung paso ko? Alam mo, Iking, kahit ako'y nahihiwagaan rin, hindi ko rin kayang ipaliwanag ang nangyari. Isipin na lang natin na sadyang maraming bagay sa mundo na mahirap unawain at ipaliwanag. Pero may isa pa akong sasabihin sa'yo. Narinig mo na ba yung nangyari kagabi? Yung tungkol po ba sa aswang na umatake sa buntis dun po sa dulo? Oo, tama ka. Yun nga. Opo, Mang Tasyo. Narinig ko po ang usapan na yan dun po sa panaderya kanina. Mang Tasyo, totoo po ba mga aswang? Totoo, mga aswang, Iking. Nung kabataan ko, maraming beses na ako nakakita ng aswang. At sa kabilang barangay, ilang beses nang umatake ang mga yun doon. Kaya mag-iingat ka, Iking. Huwag kang gagala ng 10 oras ng gabi at siguraduhin mong palagi nakasarado ang bahay nyo, lalo na sa gabi. Hindi katang-isip lang ang mga aswang. Nagsimula na naman silang umatake kagabi at sigurado ko na masusundan pa yon. Habang patuloy na nag-uusap sina Iking at Mang Tasyo, ay bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ni Maricel mula sa bintana ng kanilang bahay. Mang Tasyo! Ano yan naririnig ko na sinasabi mo kay Iking, ha? Tigilan mo nga yan? Kaya kung ano-anong pinaniniwalaan ng batang yan dahil sa'yo eh. Napatingin sina Iking at Mang Tasyo kay Maricel. Sumimangot naman si Mang Tasyo, ngunit nanatiling kalmado. Maricel, para sabihin ko sa'yo, hindi kalokohan ang sinasabi ko sa anak mo. Kailangan na mag-ingat tayong lahat. Totoo, mga aswang, at hindi natin dapat baliwalain ang nangyari kagabi, lalo na kung nandito na rin sila sa ating barangay. Ewan ko sa'yo, Mang Tasyo. Puro ka kwento ng kung ano-anong kababalagan na wala namang katotohanan. Tingin mo ba'y makakatulong yan sa amin? Pati ang anak ko diladamay mo sa takot mo. Hindi takot ang tinuturo ko, Maricel. Pag-iingat. Ayaw mo bang magkaroon ng kamalayan si Iking sa nangyayari sa paligid niya? Kung hindi ka maniniwala, ay magiging kampante ka at hindi ka na magkakaroon ng pag-iingat. Tama na, Mang Tasyo. Sarilinin mo na lang ang paniniwala mo sa mga aswang. Total mukha ka namang aswang eh. Nay, tama na po. Nagkwekwentuhan lang naman po kami ni Mang Tasyo eh. Tumahimik ka. Huwag kang maniniwala sa mga kasinungalingan lumalabas sa bibig ng Mang Tasyo na yan, ha? Hindi kasinungalingan ang katotohanan, Maricel. Nagsasabi lang ako ng totoo para makapaghanda kayo. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Pero tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo. Huwag sanang ikaw ang susunod na maging biktima bago ka maniwala. Tumikhim si Mang Tasyo at bumaling kay Iking. Iking, mag-iingat ka palagi ah. Kung may kakaiba kang mapansin, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Tumango si Iking habang bakas sa mukha niya ang pagkalito at kaba. Tumalikod na si Mang Tasyo, ngunit bago ito tuluyang makaalis, ay muling sumigaw si Maricel. Huwag ka nang babalik dito, Mang Tasyo! Huwag mo nang dagdagan ang problema namin! At ikaw namang bata ka, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi na matandang yun, ha? Walang aswang! Naiintindihan mo? Hindi sumagot si Iking, ngunit bakas sa kanyang muka ang pag-aalinlangan, habang si Maricel naman ay umalis na sa tabi ng bintana. Nanatili si Iking sa harap ng bahay habang tahimik na nag-iisip. Sa kabila ng sinabi ng kanyang ina, hindi niya maiwasang matakot sa mga sinabi ni Mang Tasyo tungkol sa aswang. Isang hapon, tahimik na pumasok si Iking sa kanilang bahay matapos maglinis sa labas. Napansin niyang hindi pagising ang kanyang ina. Alam niya na dapat sa oras na yon ay nag-aasikaso na ito para pumasok sa trabaho. Lumapit siya sa kanyang ina at marahang tinapik ang balikat nito. Nay? Nay, gising na po. Hapon na. Papasok pa po kayo sa trabaho. Nagmulat ng mata si Maricel, ngunit agad ding pumikit muli.
Halatang wala itong balak bumangon. Ano ba, Iking? Hindi ako papasok ngayon. Masakit ang ulo ko. Ay, pasensya na po, hindi ko po alam. Baka po kailangan niyo magpatingin kay Mang Tasyo. Magaling naman po siya. Baka may maibigay po siya sa ating gamot o halamang gamot para po sa inyo. Umupo si Maricel sa papag at tiningnan ng masama si Iking. Sinabi ko na sa'yo, Iking. Ayoko kay Mang Tasyo. Wala akong tiwala sa kanya. Pero Nay, magaling po talaga si Mang Tasyo. Marami na po siya natulungan dito sa atin. Wala naman po mawawala kung susubukan nyo lang eh. Ako ba talaga ginagalit mo, Iking? Sumasakit na nga ang ulo ko. Pinipilit mo pa ako sa bagay na ayaw ko. O sige po Nay, kung ayaw niyo po kay Mang Tasyo, bibili na lang po ako ng gamot sa tindahan. Wag na, Iking. Ayokong gumastos para dyan. Pahinga lang ang kailangan ko. Wag mo na akong istorbohin. Sige po Nay, magpahinga na lang po kayo. Kung kailangan niyo po ng kahit na ano, tawagin niyo lang po ako Nay. Tumalikod si Iking at lumabas ng bahay. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang nanay. Inisip niya kung tama ba ang desisyon niya na hayaan na lang ang kanyang ina o subukang kumbinsin ulit ito. Sa labas ng bahay ay hindi pa rin maalis ang pag-aalala ng Iking para sa kanyang ina. Kilala niya ito kapag may sakit. Hindi ito nagsasabi kung malala na ang lagay nito. Kahit sinasabi nito na kaya nito, ay alam niya na hindi talaga nito kaya. Kaya nagdesisyon siya na humingi na ng tulong kay Mang Tasyo dahil ang matanda lamang ang maaasahan niya pagdating sa ganung bagay. Nagsimula na si Iking sa paglalakad patungo sa kubo ni Mang Tasyo habang bitbit ang kaba at pag-aalala para sa kanyang ina. Nang makarating siya roon, ay nakita niyang abala si Mang Tasyo sa pagluluto sa gilid ng bahay nito. Mabilis niyang nilapitan ang matandang albularyo. Mang Tasyo, magandang hapon po sa inyo. O Iking, anong ginagawa mo rito? May problema ba? Opo, Mang Tasyo. Masakit po kasi ang ulo ni nanay, pero ayaw niya po magpatingin sa inyo o uminom ng gamot. Kaya naisip ko pong magtanong sa inyo kung ano pong pwede kong gawin para gumaling siya. Ay nako, napakataas talaga ng pride ng nanay mo. Pero Iking, ganito mabuti mong gawin. Magpitpit ka ng dahon ng oregano, tapos itapal mo sa noo ng nanay mo. Hayaan mo itong matuyo. Malaking tulong yon para mawala ang sakit ng ulo niya. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Gagawin ko po ang sinabi nyo. Sige po, maghahanap na po ako ng oregano. Tatalikod na sana si Iking para umalis nang bigla siyang pigilan ni Mang Tasyo sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang balikat. Muling lumingon si Iking sa matanda. Bakit po, Mang Tasyo? Sandali lang, Iking. May gusto kong sabihin sa'yo. Maganda rin na nagpunta ka rito dahil baka magalit na naman ang nanay mo kapag nakita pa niya ako doon sa inyo. Ano po yun, Mang Tasyo? Parang ang seryoso po lang sasabihin nyo sa akin ah. Kagabi, nagkaroon ako ng isang panaginip. Pero malakas ang pakiramdam ko. Hindi yung basta panaginip lang. Sa tingin ko, isa yung pangitain. Napalunok si Iking at bigla siyang kinabahan dahil wala pa mang sinasabi si Mang Tasyo tungkol sa panaginip nito, ay bakas na rito ang pag-aalala. Ano pong klaseng panaginip ba yun, Mang Tasyo? Nakita ko sa panaginip ko ang lugar natin na sinasalakay ng grupo ng mga aswang. Maraming namatay, Iking. Nakakatakot ang eksena. Pero sa gitna ng kaguluhan, nakita kita. Ikaw mismo. May hawak kang isang espada na nagliliwanag. At sa iyong likuran ay merong isang lalaki na merong malalaking puting pakpak. Nanlamig si Iking sa narinig at unti-unting tumaas ang balahibo sa kanyang mga braso. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, Iking. Pero sa tingin ko, isa yung babala. Mukhang malapit na ang pagsalakay ng mga aswang sa lugar natin. At ikaw ang magiging tagapagtanggol ng ating barangay laban sa kanila. Yung pagsalakay po ng aswang medyo naniniwala po ako. Pero yung
Ako po ang magiging tagapagtanggol, Mang Tasyo. Naku po, parang imposible po yun. Hindi ko nga po alam kung paano po lumaban sa mga aswang eh. Tapos, ako pa po magiging tagapagtanggol ng buong barangay. Seryoso ako, Iking. Tumingin ka sa akin. Noon, nanaginip na rin ako ng ganito sa bayan kung saan ako dating nakatira. Nagkatotoo yun. At maraming buhay ang nawala. Kaya dapat tayong maging handa, Iking. Alam ko na hindi pa natin alam kung bakit ikaw ang nakita kong makikipaglaban sa mga aswang. Pero hindi rin natin alam ang mga maaaring mangyari sa'yo sa susunod pang mga araw. Nararamdaman ko na may paparating na malaking pagbabago sa buhay mo, Iking. Noon pa man, ramdam ko na hindi ka isang pangkaraniwang bata. Pasensya na po, Mang Tasyo. Pero hindi ko po kayang paniwalaan yan. Sige po, mauna na po ako. Maghanap pa po kasi ako ng dahon ng oregano. Maraming salamat po ulit. Umalis si Iking na litong-lito ang isipan. Isinentabi niya muna ang mga sinabi ni Mang Tasyo at ang paghahanap ng halamang gamot para sa kanyang ina ang pinagtuunan muna niya ng pansin. Matapos makipag-usap kay Mang Tasyo ay naglakad-lakad na si Iking. Palingalinga siya sa paligid habang umaasa na may halaman ng oregano siya na makikita. Hanggang sa napahinto siya sa tapat ng bahay ng kanilang kapitbahay na si Aling Bebang. Nakita niya ang nakatanim na oregano sa harap ng bahay nito. Tinawag niya si Aling Bebang at nang lumabas ang ali ay agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Hindi naman nagdalawang isip si Aling Bebang na hayaan si Iking na kumuha ng ilang piraso ng dahon ng oregano mula sa tanim nito. Labis na nagpasalamat si Iking kay Aling Bebang. 3 piraso ng dahon ng oregano ang kinuha niya at umuwi na siya sa kanilang bahay. Pagdating doon ay marahan niyang binuksan ng pinto dahil alam niyang natutulog ang kanyang nanay. Hindi nga siya nagkamali dahil nakita niyang mahimbing na natutulog si Maricel sa kanilang papag. Nagtungo siya sa kusina at doon ay pinitpit niya ang dahon ng oregano gamit ang hawakan ng kutsilyo. Matapos yun ay lumapit siya sa kanyang ina. Maingat niyang itinapal ang mga dahon sa noo ni Maricel, ngunit bigla na lang itong nagising. Agad na bumakas ang galit sa mukha ni Maricel nang makita si Iking. Nagulat pa si Iking at bahagya siyang napalayo. Anong ginagawa mo sa akin? Pasensya na po, Nay. Ang sabi po kasi ni Mang Tasyo, makakatulong daw po yung dahon ng oregano sa sakit ng ulo nyo. Hindi ka talaga marunong makaintinding bata ka, no? Sinabi ko nang hayaan mo ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kinuha ni Maricel ang dahon sa noo nito at isinaksak nito yun sa loob ng bibig ni Iking. Kung gusto mo, ikaw ang gumamit niyan. O sige, sige, lulukin mo, kainin mo. Peste kang bata ka. Hindi alam ni Iking ang kanyang gagawin. Napaluwa siya sa sakit ng sinabi at ginawa ng kanyang ina. Tumayo siya at tumakbo sa isang sulok at hindi niya na nakayang pigilan pa ang mapaiyak. Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Umalis ka munang bata ka at baka hindi na talaga ako makapagtimpi sa'yo. Sa takot ni Iking ay tumakbo siya palabas ng bahay. Naupo siya sa ilalim ng puno ng mangga habang pinipigilan niya ang kanyang pag-iyak. Hindi niya nais maabala ang pagtulog ni Maricel. Ang gusto niya lang ay mawala ang pananakit ng ulo nito. Ngunit tila kahit na anong gawin niya sa kanyang nanay, ay tila masama pa rin at mali sa paningin ni Maricel. Halos 10:00 na ng gabi, ngunit gising na gising pa rin si Iking. Nakahiga siya sa sahig na may latag na banig. Patuloy siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang ina, lalo na't ayaw nitong kumain kanina dahil wala itong gana. Napalingon siya sa kanyang nanay na nakahiga sa papag at napansin niyang nakabaluktot ito at nanginginig. Bumangon siya at nilapitan ito. Maingat niyang hinawakan ang noo ni Maricel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya na sobrang init nito. Napakataas po ng lagnat nyo, Nay. Kailangan niyo na pong uminom ng gamot. Nag-isip si Iking ng gagawin hanggang sa nakita niya ang pitaka ng nanay niya
na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Mabilis niyang dinampot ang pitaka at kumuha doon ng pera. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay, ngunit pagdating niya sa pinakamalapit na tindahan ay sarado na yon. Nagpatuloy sa paglalakad si Iking habang nagdadasal na sana ay may makita pa siyang bukas sa tindahan sa oras na yon. Wala nang mga tao sa paligid at tanging ilaw lang ng poste ang nagbibigay liwanag sa kanyang daanan. Kailangan ko talaga makabili ng gamot. Hindi ko pwedeng pabayaan si nanay at baka kung mapano siya. Nagpatuloy siya hanggang makarating sa kabilang barangay. Sa dulo ng isang kalye, nakita niya ang isang tindahan na papasarado na. May isang lalaki na nagtatanggal na ng mga paninda mula sa labas ng tindahan. Mabilis na tumakbo si Iking papunta sa naturang tindahan. Kuya, sandali lang po. Nang marinig siya ng lalaki, ay lumingon yun sa kanya. Nang makalapit siya, ay tinanong nito kung ano ang kailangan niya. Kuya, may gamot po ba kayo para sa lagnat? Pang matanda po. Kumuha naman agad ng gamot ang lalaki mula sa loob ng tindahan. Pagkabigay ng lalaki ay nagbayad na kagad si Iking matapos sabihin ng lalaki ang presyo. Agad na tumakbo si Iking pabalik sa kanilang bahay, dala ang gamot at ang pag-asa na sana ay gumaling na ang kanyang ina. Habang tumatakbo siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada, ay biglang may tumambad sa kanyang harapan. Isang nilalang na matangkad, payat at may matutulis na kuko. Ang mukha nito ay kahindik-hindik. Meron itong mapupula at nanlilisik na mga mata. Nanlamig si Iking at napaatras nang mapagtanto niya na isang aswang ang nasa kanyang harapan. Hindi siya makapagsalita sa sobrang takot. Humakbang ang aswang palapit kay Iking. Alam ni Iking na sa sandaling malapitan siya ng aswang, ayun na ang kanyang katapusan. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo palayo sa aswang. Ngunit bago pa siya makalayo, ay may isa pang aswang na lumitaw sa kanyang harapan. Nanginig si Iking dahil sa sobrang takot. Nang sandaling yon, ay napapagitnaan na siya ng dalawang aswang na mukhang gutom na gutom. Hanggang sa dalawang aswang pa ang lumabas mula sa dilim. Napalibutan na siya ng 4 na aswang. Pakiramdam niya ay yun na ang kanyang katapusan. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong papatayin. Kailangan ko po makauwi. Dala po ang gamot ng nanay ko. Parang awa niyo na po. Ngunit imbis na makinig sa kanya, nagsimula ng umusad ang mga aswang palapit kay Iking. Ang mga kukot-ngipin na mga ito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ilang dipa na lang ang layo ng mga aswang kay Iking nang isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa harapan ni Iking. Nasilaw at napaatras sa mga aswang dahil sa liwanag na yon. Mula sa liwanag na yon ay nabuo ang isang lalaking may malalaking puting pakpak. Napaatras sa mga aswang nang makita ang mahiwagang lalaki. Humarap ang lalaki kay Iking at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang mukha ng lalaking may pakpak. Ang balat nito ay maputi at ang mga mata nito ay kulay asul. Ang buhok nito ay may malalaking kulot na umaabot sa batok nito. Napamaang si Iking sa lalaki at sandali niyang nakalimutan ang takot sa mga aswang. Habang nakatitig si Iking sa lalaki, ay bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay. Nagulat siya, ngunit sa sandaling yon ay naramdaman niya ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Naglaho ang lalaki at naramdaman niya ang pagpasok nito sa kanyang katawan. Mula sa kamay ni Iking ay lumitaw ang isang espada. Nagliliwanag yon at ramdam niya ang kakaibang lakas na dumadaloy mula roon patungo sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang gumalaw ang kanyang katawan na parang may gumagabay sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Nagsimula muling lumapit ang 4 na aswang kay Iking. Ang isa sa mga ito ang unang sumugod sa kanya. Mabilis na hinawakan ni Iking ng 2 niyang kamay ang espada at sinalubong ang aswang. Tumama ang talim ng espada sa katawan ng aswang. Halos maahati yun sa 2. Doon na magkakasabay na umatake kay Iking ang 3 aswang.
kusang gumalaw ang katawan niya at nagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake ng mga yun. Umikot siya at sinaksak sa tiyan ang isang aswang na agad na nagpabagsak dito. Ang natitirang 2 aswang ay nagpatuloy naman sa pag-atake ng mas mabilis at mas mabangis. Isa sa mga yun ang tumalon mula sa gilid niya, ngunit bago pa ito makalapit ay nauna nang sumalag si Iking gamit ang espada. Isang mabilis na galaw ang ginawa niya at ang ulo ng aswang ay tumilapon sa ere nang tumama ang espada sa leeg nito. Ang huling aswang ay umatras. Bakas sa mukha nito ang labis na takot. Tumakbo yun ng mabilis palayo sa kanya hanggang sa tuluyan na yung naglaho sa dilim. Nagtatakang tiningnan ni Iking ang kanyang hawak na espada. Maya-maya pa ay isang liwanag ang lumabas mula sa katawan niya. Unti-unting naglaho ang liwanag, kasama na rin ang espada na nasa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang bangkay ng mga aswang na nakahandusay sa lupa. Ang kamay niya ay nanginginig habang hawak pa rin ang supot ng gamot. Sa pagkakataon na yon, ay biglang naalala niya ang kanyang nanay. Teka, kailangan ko na makauwi. Ang nanay ko. Nagmamadaling tumakbo si Iking, dala ang gamot para kay Maricel. Nanginginig pa rin siya sa takot at pagkagulat, ngunit buo ang kanyang desisyon na makarating kagad sa bahay upang makainom na ng gamot ang kanyang ina. Pagkarating ni Iking sa bahay, ay mabilis niyang isinara ang pinto ng malakas na naging dahilan para magising si Maricel. Ano ba, Iking? Wala ka talagang konsiderasyong bata ka. Hindi mo ba nakikitang natutulog ako? Nanginginig si Iking, pawis na pawis at tumihingal. Sinikap niyang huminga ng malalim para kumalma, ngunit hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Galing ha? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang hinabol ng 10 demonyo. Sasabihin sana ni Iking ang nangyari, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na hindi ito naniniwala sa mga aswang. Ayaw niyang madagdagan ang inis nito, kaya nagsinungaling na lang siya. Bumili lang po ako ng gamot, Nay. Mataas po kasi ang lagnat nyo. Tapos, dun po sa daan, hinabol po ako ng mga aso kaya tumakbo po ako. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay hindi ko kailangan ng gamot? At saan ka kumuha ng pera, ha? Sa pera ko? Nay, mataas po ang lagnat nyo eh. Hindi po kayo gagaling kung hindi po kayo makakainom ng gamot. Sandali po at ikukuha ko po kayo ng tubig. Inabot niya ang biniling gamot kay Maricel at agad na kumuha ng isang baso ng tubig mula sa kusina. Iniabot niya yon sa kanyang ina, ngunit halatang nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Nakahinga na siya ng maluwag nang inumin yon ni Maricel. Ikaw ha? Sa susunod, huwag mo nang isarado ang pinto na parang gusto mong gisingin ang lahat ng kapitbahay. Pasensya na po talaga, Nay. Yung aso po kasi, hinabol ako hanggang dito po sa bahay natin. Ay, sige na, sige na. Storbo ka. Matulog ka na. Tahimik lang si Iking at tumango. Kinuha na niya ang baso kay Maricel nang matapos itong uminom ng gamot. Ibinalik niya yun sa kusina. Saka siya humiga sa banig. Pilit na pinakalma ni Iking ang sarili, ngunit hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata. Ang imahe ng 4 na aswang na umatake sa kanya, ang lalaking may pakpak at ang espada na nagmula sa kanyang mga kamay ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Napahawak siya sa kanyang noo habang pilit na iniisip kung totoo ba ang nangyari o bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Ngunit ang pawis sa kanyang katawan, ang pananakit ng kanyang mga braso at ang pagkamatay ng mga aswang ay nagpapatunay na totoo ang lahat. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga susunod na araw, lalo na't tila may malaking bagay na nakatakdang mangyari at alam niyang magiging bahagi siya noon. Sumapit na ang umaga, ngunit gising pa rin si Iking. Nakatulala siya sa kawalan habang nakahiga sa banig. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng dingding ay nagbigay ng kaunting init sa malamig na simoy ng umaga. Mabigat pa rin ang kanyang dibdib at ang imahe ng mga aswang na napatay niya
ay naglalaro pa rin sa kanyang isipan. Napansin niyang bumangon si Maricel mula sa higaan nito. Dahil doon ay tumayo na rin si Iking at mabilis na lumapit sa ina. Nay, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Mabuti-buti na. Medyo nawala lang sakit ng ulo ko. Bumaba na rin ang lagnat ko. Umasa si Iking na makakarinig siya ng salitang salamat mula sa kanyang ina. Ngunit walang anumang pasasalamat na lumabas sa mga bibig nito. Bumili ka na nga ng pandesal. Ito ang pera. Bilisan mo at nagugutom na ako. Huwag ka na kung saan-saan pumunta, ha? Opo, nanay. Mabilis lang po ako. Iniabot ni Maricel ang 1 buong 50 kay Iking. Kinuha niya yon at pilit na itinago ang lungkot dahil hindi man lang nagpasalamat si Maricel sa kanya. Kung hindi kasi dahil sa kanya, ay hindi ito makakainom ng gamot nung nakaraang gabi habang inaapoy ito ng lagnat. Paano ko ba nagawa yun? Bakit parang kusang gumalaw ang katawan ko? At sino ba talaga ang lalaking yun? Pinilit niyang sagutin ang sarili niyang tanong, ngunit wala siyang makuhang malinaw na sagot. Pakiramdam niya tuloy ay naghahanap siya ng 1 piraso ng karayom sa isang tambak ng mga dayami. Pagdating ni Iking sa panaderya ay marami ng tao ang naroon upang bumili. Pumila na agad siya at naamoy niya ang bango ng bagong lutong pandesal. Habang nakapila si Iking ay hindi sinasadya na narinig niya ang pag-uusap ng 2 babae sa tabi sa unahan niya. Ayon sa isang babae ay may natagpuan na 3 patay na aswang kaninang madaling araw ang mga tanod. Sinabi ng isa na narinig nga nito ang kwentong yun at mukhang meron na raw silang tagapagligtas laban sa mga aswang. Habang pinakikinggan ng usapan ng 2 nanay, nakaramdam ng kakaibang saya si Iking. Naramdaman niya sa boses ng 2 babae ang pag-asa at ang tiwalang may nagtatanggol na sa kanila. Sa kabila ng mga tanong sa kanyang isip, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang pakiramdam na sa kabila ng takot at pagdududa ay may naitulong siyang mabuti sa iba. Natapos na sa pila si Iking at iniabot na niya ang pera sa tindera. Habang hinihintay ang sukli, ay muling sumagi sa isipan niya ang lalaking may pakpak. Hanggang sa sandaling yun kasi, ay wala pa rin siyang ideya kung sino o ano ba talaga ang naturang lalaki. Pagkakuha ni Iking ng sukli at pandesal, ay nagsimula na siyang maglakad pauwi. Ngunit sa bawat takbang niya, ay unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng bagong responsibilidad na tila dahan-dahang ipinapasan sa kanya ng tadhana. Kinagabihan, mag-isa na naman si Iking sa kanilang kubo habang ang nanay niya ay nasa bayan at nagtatrabaho. Ang mahimbing na tulog ni Iking ay naputol nang makarinig siya ng sigawan ng mga tao sa labas. Nagulat siya at mabilis na bumangon. Agad siyang sumilip sa kanilang bintana. Nakita ni Iking ang mga tao na nagkukumpulan sa gitna ng kalsada. Bakas sa mukha ng mga yon ang labis na takot at pag-aalangan kung saan pupunta. Napuno ng kuryosidad si Iking, kaya lumabas siya ng kanilang bahay. Halos lahat ng tao sa lugar nila ay nasa labas. May mga babae at mga batang nag-iiyakan. Habang papalapit si Iking sa kumpulan, napansin niyang may kakaibang presensya sa paligid. Mabigat at nakakatakot. Napansin niya rin ang mga anino mula sa kadiliman. Sa unang tingin, akala niya ay mga tao lang na nakatago. Ngunit nang mas lumapit siya, ay nakita niya ang mga nilalang na may mahahabang pangil, matatalim na kuko at mapupulang mga mata na animoy nagbabaga sa dilim. Yun ay walang iba kundi mga aswang. Halos mapasigaw si Iking sa takot, ngunit pinilit niyang manahimik at makihalubilo sa mga tao. Mula sa grupo ng mga aswang ay lumitaw ang isang mas malaki at mas nakakatakot na nilalang. Ang balat nito'y kulubot at tila nasunog, ngunit may kakaibang lakas siyang naramdaman sa aswang na yon. Ang mga mata nito ay pulang-pula na parang nagliliyab na bolang apoy. Ang lahat ng mga tao ay natahimik sa pagdating ng malaking aswang. Sa gitna ng tensyon,
Nagsalita ang malaking aswang sa malalim at nakakatakot na boses. Ako si Lamaro. Isa akong pinuno ng mga aswang. At nandito ko upang kuhanin ang ustisya para sa 3 alagad ko na pinatay kagabi. Alam ko na ang pumatay sa kanila ay isang bata. Isang duwag na bata na nagtatago ngayon sa akin. Nagtinginan ang mga tao sa isa't isa. Halatang walang ideya kung sino ang tinutukoy na bata ni Lamaro. Ngunit si Iking, sa kanyang kalooban, ay alam niya na siya ang sinasabi nito. Pinilit niyang magtago sa likod ng mga tao habang kinakabahan at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Ibigay niyo sa akin ang batang yun. Dahil kung hindi ko palalampasin ang lugar na ito. Uubusin ko kayong lahat kasama ang inyong pamilya. Nangibabaw ang katahimikan habang bakas pa rin ang takot sa mukha ng mga tao. Walang nagsalita at walang nagtangkang kumilos. Biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Mang Tasyo. Humakbang ito sa unahan at hindi man lang ito nagpakita ng takot kay Lamaro. Bata ba talaga natatakot sa'yo? O ikaw ang natatakot sa kanya? Kung natatakot ka sa isang bata, ibig sabihin na ikaw ang tuwag, Lamaro. Wala kayong karapatan na manggulo dito sa aming lugar. Kaya't umalis na kayo! Napahinto si Lamaro at tiningnan ng matalim si Mang Tasyo. Tila hindi ito makapaniwala na may isang tao na naglakas ng loob na sagutin siya ng harap-harapan. Marahang naglakad si Lamaro palapit kay Mang Tasyo at sinakal nito ang matanda gamit ang isang kamay. Halos magdilim ang mukha ni Mang Tasyo sa lakas ng hawak ng aswang sa leeg nito. Hindi mo alam man sinasabi mo, tanda. Ngunit pagbibigyan kita ngayon. May oras pa ang mga tao sa lugar na ito. Hanggang bukas ng gabi. Gusto ko nang makita ang batang yon sa harap ko. Kung hindi, ikaw ang unang-una kong papatayin. Malakas na inihagis ni Lamaro si Mang Tasyo sa lupa. Napaatras ang mga tao habang tumatawa ng malakas ang pinuno ng mga aswang. Kasunod nun ay naglakad si Lamaro pabalik sa kumpul ng mga aswang at isa-isang naglaho ang mga yon sa dilim. Tahimik ang lahat habang dahan-dahang bumangon si Mang Tasyo. Halata ang galit sa mukha ng matanda, ngunit hindi na ito nagsalita. Si Iking, na nagtatago pa rin sa likod ng mga tao, ay nagulat nang magtama ang kanilang mga mata ni Mang Tasyo. Para bang alam na ng matanda kung sino ang tinutukoy ni Lamaro. Sa likod ng takot at pagdududa, lumitaw ang matinding pakiramdam ng responsibilidad kay Iking. Alam niyang hindi niya maaaring talikuran ang nalalapit na dilubyo na dadalhin ni Lamaro at ng mga alagad nito sa kanilang lugar. Ngunit hindi niya alam kung magpapakita pa ba ulit sa kanya ang lalaking may pakpak upang tulungan siya sa pakikipaglaban. Kinaumagahan ay maagang nagising si Iking at agad siyang binalot ng takot. Nananatili sa kanyang isipan ang banta ni Lamaro nung nakaraang gabi. Ang imahe ng malaking aswang at ang matatalim nitong mga salita ay naglalaro sa kanyang isip ng paulit-ulit. Naisip niya na baka sa gabi ng pag-atake ni Lamaro ay yun na ang maging huli nilang gabi sa mundo. Bumangon na si Iking at naganda na siya ng almusal upang pagdating ng kanyang nanay ay kakain na ito. Maya-maya pa ay dumating na nga si Maricel. Agad itong sumimangot nang makita siya. Pagod at halatang iritado ito. Agad na sinalubong ni Iking ang nanay niya. Nay, kailangan na nating umalis dito. Kailangan na po nating lumikas. Ano na naman bang kalokohan yan, Iking, ha? Nay, seryoso po ako. Kagabi po may grupo po ng mga aswang na pumunta rito. Pinamunuan po sila ng malaking aswang na pangalan po ay Lamaro. Nagbanta po siya. Naaatake sa lugar natin kung hindi isusuko ng mga tao ang batang pumatay sa mga alagad niya. Iking, tigil-tigilan mo yung kasinungalingan mo, ha? Pagod at puyat ako, kaya wala akong panahon sa mga kabaliwan mo. Nakikipag-usap ka pa rin ba kay Mang Tasyo? Kaya siguro, ganyan na lang ang lumalabas sa bunganga mo, no? Nay, totoo po ang sinasabi ko. Tanungin niyo pa po ang mga tao rito dahil lahat po sila ay alam ang nangyari kagabi. Hindi muna nagsalita si Maricel
na tila nag-isip. Matiim siya nitong tinitigan. Ngunit imbis na matakot o mag-alala, nanatiling matigas ang ekspresyon ng nanay ni Iking. O sige, sabihin na natin totoong sinasabi mo. Kung gabi sila aatake, nasa trabaho ko nun. Wala akong dapat kaalalahanin. Ikaw na ang bahala sa sarili mong bata ka. Nanlaki ang mga mata ni Iking sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa kawalan ng pakialam ng kanyang ina sa nag-iisa nitong anak. Nay, paano niyo po nasasabi yan? Wala ka bang pakialam sa akin? Paano kung mamatay ako? At bakit naman ako mag-aalala sa'yo, Iking Aber? Sa totoo lang, noon pa man, gusto ko nang mawala ka. Gusto ko nang mawala ka sa buhay ko para mawala na ang malas sa akin. Nay, anak niyo po ako. Kahit kailan hindi ko po ginusto maging pabigat. Pero ginagawa ko naman po ang lahat para tulungan kayo Para mahalin ka. Tama na, Iking. Ang drama mo sa buhay. Tama na nga, at kakain na ako. Wala ka talagang kwenta. Parang sinaksak ang puso ni Iking sa sinabi ng kanyang ina. Hindi na niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nilagpasan siya ni Maricel at kahit konting simpatsya mula rito ay wala man lang siyang naramdaman. Tahimik na umupo si Iking habang pigil ang paghikbi. Inasahan niya na magiging kakampi niya si Maricel sa ganong sitwasyon, pero napagtanto niya na kahit mamatay siya ay wala pa rin itong pakialam sa kanya. Ngunit naisip ni Iking na hindi man siya mahal ng kanyang ina, hindi ibig sabihin nun na wala na siyang halaga. Sa kabila ng lahat, alam niyang may dahilan kung bakit siya isinilang sa mundo, at yun na magpapatunay sa nanay niya na mali ito sa pag-aakala na wala siyang halaga. Matapos mag-almusal ay agad na natulog si Maricel, habang si Iking naman ay sinimulan na ang mga dapat niyang gawin para sa araw na yon. Inuna niyang walisin ang sahig at magligpit ng kalat sa kanilang bahay. Matapos yun, nagtungo siya sa banyo at napansin niyang halos ubos na ang tubig sa drum nila. Kinuha niya ang timba at dumiretso sa poso. Patuloy pa rin niyang iniisip ang banta nila Maro sa kanilang lugar. Habang abala sa pagbomba ng tubig, biglang naramdaman ni Iking ang presensya ng isang tao. Lumingon siya at nakita si Mang Tasyo na naglalakad palapit sa kanya. Huminto ito sa tabi niya. Seryoso ang mukha ng matanda at parang may importanteng bagay itong sasabihin. Iking iyo, magsabi ka sa akin ng totoo. Ikaw ba ang batang hinahanap nila Maro? Hindi po Mang Tasyo. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Ngunit nanatili si Mang Tasyo na nakatitig sa kanya na parang binabasa ang kanyang isipan. Malakas ang kutob ko na ikaw ngayon, Iking. Hindi ito bastang hinala lang. Kagabi, muli kitang napanaginipan. Ano pong panaginip yon, Mang Tasyo? Nakita kitang nakikipaglaban sa mga aswang. May hawak kang espada. Isang makapangyarihang sandata na hindi ko pa kailanman nakita. Hindi naman po lahat ng panaginip ay totoo, Mang Tasyo. Pero iba kapag ako na naginip, Iking. Hindi ito panahon para magtago ka ng katotohanan. Kung ikaw nga talaga ang batang yon, sabihin mo na sa akin para mas matulungan kita. Nag-iwas ng tingin si Iking kay Mang Tasyo. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito dahil tila binabasa nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Iking, huling tanong na ito. Ikaw ba ang batang hinahanap nila Maro? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Tumigil si Iking sa pagbomba ng poso. Pinunasan niya ang pawis sa noo at muling tumingin kay Mang Tasyo. Ang mga mata niya ay punong-puno ng kaba, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magsinungaling sa matanda. Opo, Mang Tasyo. Ako po ang batang pumatay sa mga alagad nila Maro. Pero paano mo yun nagawa, Iking? Ano nangyari nung gabing yon? Sa totoo lang po, Mang Tasyo, hindi ko rin po talaga alam eh. Akala ko po ay katapusan ko na nga. Pero bigla pong sumapi sa akin ng isang lalaki na may malalaking puting pakpak.
Siya rin po yung lalaki na nagpagaling po ng paso ko at nung tuklawin po ako ng ahas. Naramdaman ko po ang kakaibang lakas ng sumapi po siya sa akin. At bigla na lang pong may lumitaw po na espada sa kamay ko. Parang hindi nga po ako kumikilos ng sandaling yun, Mang Tasyo. Mali ang pangitain ko, Iking. Ikaw nga ang nakita ko sa panaginip ko. Ikaw ang magiging tagapagtanggol natin laban sa mga aswang. Hindi ito isang aksidente lang. Pinili ka ng tadhana. Pero natatakot po ako, Mang Tasyo. Kung sila Maro po mga kalaban ko, paano ko po siya matatalo? Ramdam ko po ang lakas niya kagabi. Napakalakas niya. Hindi ko po alam kung kaya ko siya. Lumapit si Mang Tasyo at hinawakan ang balikat ng bata. Lahat tayo ay natatakot, Iking. Pero ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paglaban sa kabila ng takot. Hindi ka nag-iisa. Narito ako. Narito ang mga tao sa lugar na ito. Maniniwala kami sa iyo. Susuportahan at tutulungan ka namin. Hindi ko po alam kung kaya ko, Mang Tasyo. Isa lang po akong bata. Wala po akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Paano ko po haharapin ang tulad nila, Maro? Iking, makinig ka sa akin. Minsan ng mga tagapagtanggol ay hindi ang pinakamatatapang o pinakamalalakas. Sila ang may malasakit, may puso, at may kagustuang iligtas ang iba kahit na alam nilang delikado. At ikaw yon, Iking. At sa puso ko, naniniwala ako na kaya mo. Hindi nakapagsalita si Iking. Tumungo siya at naramdaman niyang kahit paano ay may bahagyang lakas na pumasok sa kanyang kalooban buwat sa mga sinabi ni Mang Tasyo. Yun nga lang, mabilis yung nilamon ng takot niya kay Lamaro at sa napakaraming alagad nito. Pagsapit ng hapon ay tahimik na pinapanood ni Iking si Maricel na abala sa pag-aayos ng sarili nito sa harap ng salamin. Nang matapos si Maricel, ay diretso itong lumabas ng bahay at hindi man lang nag-abalang magpaalam kay Iking. Pinagmasdan naman ni Iking ang papalayong si Maricel. Biglang sumikip ang dibdib niya nang maalala na mamayang gabi na babalik si Lamaro sa kanilang barangay. Alam niya na hindi nagbibiro si Lamaro sa sinabi nito na uubusin nito ang lahat ng mga tao na nakatira sa kanilang barangay. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na dapat siyang lumaban, ngunit hindi niya magawang maging matapang dahil hindi siya sigurado kung muli siyang tutulungan ng lalaking may pakpak o kung kaya ba niya talagang talunin si Lamaro. Sa labas ng bahay ni Iking ay dahan-dahang nilamon ng dilim ang lugar. Isa-isa nang nagsindi ng ilaw ang mga kapitbahay nila. Samantalang si Iking ay nanatili sa loob ng kanilang bahay habang sinusubukang labanan ang kanyang takot na nararamdaman. Hanggang sa sumapit na ang gabi, nakahiga si Iking sa banig habang nakatitig lang sa kawalan. Nakikiramdam siya sa bawat tunog na naririnig niya sa labas. Ang kaluskos ng mga daon, ang kahol ng mga aso mula sa di kalayuan, at ang pag-ihip ng hangin na tila nagbabadya ng parating na panganib. Sa gitna ng pag-iisip ni Iking ay may isang liwanag ang lumitaw sa kanyang paanan. Napabalikwas siya at tumayo. Mula sa liwanag ay unti-unting lumitaw ang lalaking may malalaking pakpak. Ngunit sa pagkakataong yun ay wala nang takot na naramdaman si Iking sa lalaki. Oo na naman. Sino ka ba talaga? Bakit po palagi ka nagpapakita sa akin? Ako si Yael, ang iyong gabay na anghel. Binabantayan kita simula pa nung nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina. Ganon? Ibig sabihin, guardian angel kita? Iyon ba ang ibig mong sabihin? Ama ka. Nung ikaw ay nasa sinapupunan pa lamang ng iyong ina, sinubukan kanyang alisin sa mundo. Ngunit ako ang pumigil na mangyari yun dahil nakatakda na sa'yo na maging tagapagligtas. Ako ang nagligtas sa'yo noon. Alam kong may magandang layunin ang iyong buhay. Hindi ka isang aksidente, Iking. Ikaw ang hinirang
na magtatanggol sa mga taong minamahal mo, laban sa kasamaan. Hindi agad nakapagsalita si Iking. Napaluwa siya sa labis na pasasalamat kay Yael. Salamat po, Anghel Yael. Kung wala ka pala ay malamang wala na ako ngayon dito sa mundo. Pero bakit ka palagi nagpapakita sa akin? Ano po ba talaga ang gusto niyong gawin ko? Iking, parating na sila Maro. Hindi ka pwedeng tumalikod sa nakatakda para sa'yo. Kailangan mong tumayo at ipagtanggol ang mga tao. Ngunit higit sa lahat, ipagtanggol ang iyong sarili. Ikaw ang pinili at nandito ako upang tulungan at gabayan ka. Pero hindi ko po kaya. Napakalakas po nila, Maro. Isa pa, bata lang po ako. Paano po ako lalaban? Hinawakan ni Yael ang balikat ni Iking at tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Wala kang dapat ikatakot, Iking. Ang lakas ay hindi lamang nasa espada o sa katawan. Nasa puso ito at sa paniniwala mo sa iyong sarili. Ako ang gabay mo at hindi kita iiwan kailanman. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ako ng bukal sa iyong puso. Kapag nagkaisa ang ating kalooban, magkakaroon ka ng lakas na hindi mo kailanman inakala na meron ka pala. Natigilan si Iking, ngunit bago siya nakapagsalita, ay narinig na niya ang ingay mula sa labas. May mga taong sumisigaw at umiiyak. Ang iba naman ay humihingi ng saklolo. Nanginig ang katawan ni Iking dahil alam niya na sa oras na yon ay nagsisimula na ang pag-atake ni Maro sa kanilang lugar. Ngayon na ang oras, Iking. Kailangan mo nang magdesisyon. Ang mga tao ay nangangailangan ng tulong mo. Pero natatakot ako, Anghel Yael. Hindi ko kaya. Magtiwala ka, Iking. Hindi ka nag-iisa. Narito ako. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa labas, nanatiling nakatayo si Iking. Nakatingin siya kay Yael habang pilit na nilalabanan ang takot sa kanyang puso. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok si Maricel. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha nito. Nilagpasan ni Maricel si Yael ng isang indikasyon na hindi nito nakikita ang gabay na anghel ni Iking. Nagulat si Iking nang bigla siyang niyakap ng kanyang nanay. Diyos ko, anak! Salamat at buhay ka pa! Nanay, bakit ka po nandito? Hindi ka na po muna dapat bumalik dito, Nay. Hindi ko pala kaya, anak. Sinubukan kong huwag mag-alala sa'yo. Sinubukan kong kumbinsin ang sarili ko na pabayaan ka. Pero hindi ko pala kaya, anak. Anak kita, Iking. Hindi ko kayang talikuran ka. Lalo na ngayon. Kumalas si Maricel ng pagkakayakap kay Iking at tiningnan siya nito habang may mga luwang naglalandas sa pisngi nito. Naluwa na rin si Iking sa narinig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng pagmamalasakit ng kanyang ina. Salamat po, Nay. Hindi ko po inakala na darating po ang araw na to. Maraming salamat po. Iking, anak. Saka na tayo magdrama. Maraming aswang sa labas. Kailangan na nating tumakas. Bilisan mo! Biglang nawasak ang bintana ng kanilang bahay at isang aswang ang pumasok sa loob. Agad nitong hinila si Maricel palabas ng bahay. Nanay! Nanay! Tumakas ka na, Iking! Huwag mo akong intindihan! Nais sanang tulungan ni Iking si Maricel, ngunit patuloy na naghari ang takot sa kanya ng sandaling yon. Iking, oras na para magdesisyon ka. Pumapayag na ako, Yael. Pumasok ka na sa katawan ko. Tumango si Yael. Inilihad nito ang isa nitong kamay. Walang pag-aatubiling hinawakan ni Iking ang kamay ni Yael. Isang matinding liwanag ang bumalot sa buong katawan ni Iking. Ang liwanag ay unti-unting naglaho at si Yael ay tuluyang pumasok sa katawan ni Iking. Naramdaman ni Iking ang isang malakas na agos ng enerhiya na tila nagpapalakas sa bawat parte ng kanyang katawan.
Mas malakas yun kaysa sa unang pagkakataon na sumanib si Yael sa kanya. Agad na lumabas si Iking ng bahay at nakita niya ang nanay niya na nakikipagpambuno sa aswang. Bitiwan mo ang nanay ko! Napalingon ang aswang kay Iking. Mabilis siyang tumakbo palapit sa aswang at sinaksak niya ito sa likod gamit ang espada. Nang mabitiwan nito si Maricel, ay sa kanya tinusok sa batok ng aswang ang espada na agad nitong ikinasawi. Iking anak, paano mo nagawa yon? At saan galing ang espada mo? Sa ako na po ipapaliwanag, Nay. Magtago na po muna kayo. May laban lang po akong kailangan tapusin. Bago pa makasagot si Maricel, ay mabilis na naglakad si Iking papunta sa direksyon ng kaguluhan. Iking anak, bumalik ka rito! Ngunit hindi pinansin ni Iking ang kanyang ina at nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Maya-maya pa ay sumalubong kay Iking ang sigawan ng mga tao at ang nakakatakot na halakhak ng mga aswang. Agad na sinugod ni Iking ang isang aswang gamit ang kanyang espada. Hinati niya sa dalawa ang katawan nito. Sa ginawang yun ni Iking, nakuha niya ang atensyon ng iba pang aswang na naroroon. Mabilis na umatake ang 3 aswang sa kanya. Iniwasan naman ni Iking ang 3 at magkakasunod na sinaksak ang mga yon sa dibdib. 2 aswang pa ang sabay na sumugod sa kanya. Ngunit mabilis na hinataw niya ang talim ng espada sa balikat ng isang aswang. Napasigaw ang aswang nang maputol ang buong braso nito. Malakas niya tong sinipa at naatrasan nito ang aswang na nasa likuran nito. Agad na tinuhog ni Iking ang 2 aswang gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Habang papalapit si Iking sa sentro ng kaguluhan, ay mas maraming aswang pa ang dumating. 2 aswang ang sabay na tumalon mula sa itaas, ngunit hinampas ni Iking ang mga yon gamit ang kanyang espada. Nahati ang 2 aswang sa gitna. Sunod-sunod na dumating ang mga aswang, ngunit nanatili si Iking sa pakikipaglaban na parabang hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong pagod. Huminto lang sa pakikipaglaban si Iking nang makita niya ang pagdating ni Lamaro. Maging ang mga alagad nito ay tumigil din sa pag-atake upang bigyan ito ng daan. Matiim ang tingin ni Lamaro kay Iking habang may malaking ngisi sa mukha nito. Huminto si Lamaro, ilang di pa lang ang layo kay Iking. Huwag kayong makikialam. Ako ang bahala sa batang ito. Ang mga aswang ay agad na sumunod kay Lamaro. Umatras ang mga ito, ngunit nananatiling nakapaligid sa kanila na parang mga leon na naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Nararamdaman ko ang dugo ng aking mga alagad sa espada mo. Ikaw ang pumatay sa kanila, hindi ba? Oo, ako nga. At ikaw ang isusunod ko sa kanila. Ngumisi si Lamaro, habang si Iking naman ay mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa kanyang makapangyarihang espada. Napakatapang mo para sa isang bata. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Biglang sumugod si Lamaro kay Iking gamit ang mga kuko nito na parang mga punyal. Umilag si Iking at mabilis na umatras. Agad siyang umatake at hinambalos niya ang kanyang espada, ngunit sinalubong lamang yun ni Lamaro ng bisig nito na tila bakal sa tigas. Nagpatuloy ang paglalaban ng dalawa. Si Lamaro ay mabilis sa kabila ng kanyang laki at ang pag-atake nito ay punong-puno ng puwersa hanggang sa nagawang makalmot ni Lamaro sa tagiliran si Iking. Kasunod nun ay malakas siya nitong sinuntok sa muka. Tumilapon si Iking at nagpagulong-gulong sa lupa. Yan ba ang sinasabing papatay sa akin? Hindi pa nga ako nag-iinit, pero tumumba ka na! Hindi mo ako matatalo, Lamaro. Mabilis na tumayo si Iking at sinugod niya ang pinuno ng mga aswang. Sa bawat galaw niya ay ramdam niya ang paggabay sa kanya ni Yael mula sa loob ng kanyang katawan. Nagkaroon siya ng pagkakataon at masugatan sa kaliwang balikat si Lamaro. Napasigaw naman sa galit si Lamaro, ngunit hindi pa rin yun nagpakita ng kahinaan. Sumugod ulit si Lamaro at tinamaan si Iking sa braso ng matatalim nitong mga kuko. Napaluhod siya
at ginamit niya ang pagkakataon na yon upang isaksak ang espada sa tiyan ni Lamaro. Nagulat si Lamaro nang hugutin ni Iking ang espada ay napaluhod ang pinuno ng mga aswang. Mabilis na tumayo si Iking at tumalon siya palayo kay Lamaro. Umuelo siya at tumakbo ng mabilis pabalik sa pinuno ng mga aswang. Nanlaki naman ang mga mata ni Lamaro nang makita na halos isang dipa na lang ang layo ni Iking. Hindi na nito nagawang makailag pa nang buong puwersang tinaga ni Iking ang leeg ni Lamaro gamit ang mahiwagang espada. Halos magkasabay na bumagsak sa lupa ang putol na ulo ni Lamaro at ang katawan nito. Ang natitirang mga alagad ni Lamaro na nakasaksi sa nangyari ay biglang tumakbo palayo. Takot na takot ang mga yon. Hindi na hinabol pa ni Iking ang mga aswang dahil sigurado siya na hindi na magkakaroon ng lakas ng loob na bumalik pa ang mga yon. Bagamat duguan si Iking, ay matikas pa rin siyang tumayo. Hindi siya makapaniwala na napagtagumpayan niya ang laban niya kay Lamaro kahit noong umpisa ay takot na takot siya rito. Hindi nagtagal ay lumapit ang nanay niyang si Maricel sa kanya. Mahigpit siya nitong niyakap habang umiiyak. Napakahusay mo, Iking. Salamat sa Diyos at ligtas ka, anak. Tapos na po, nanay. Ligtas na po tayong lahat. Wala na po mga aswang. Pero saan mo nakuha ang tapang at lakas na yon, anak? Nay, hinugot ko po ang lakas na yon dahil ayoko may masamang mangyari po sa baryo. Lalong-lalo na po sa inyo. Kumalas si Maricel sa pagkakayakap kay Iking. Napaluhod ito habang hawak ang muka ng anak. Nakita ni Iking sa mga mata ng kanyang nanay ang sinseridad at pagmamahal na matagal niya nang hindi nararamdaman. Anak, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Hindi ko dapat isinisi sa iyo ang lahat ng nangyaring hindi maganda sa aking buhay. Kung hindi pa umatake ang mga aswang dito, ay hindi ko pa mapagtatanto na hindi pala kita kayang mawala. Bago pa makapagsalita si Iking, ay lumapit si Mang Tasyo sa kanila. Maricel, ang anak mo ang dahilan kung bakit buhay pa tayo hanggang ngayon. Huwag mo na sanang ipagdamot sa kanya ang pagmamahal na matagal niya nang gustong maramdaman mula sa iyo. Oo, Mang Tasyo. Iking, anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung matagal bago ko to napagtanto. Patawarin mo ko, anak. Kahit kailan po, Nay, ay hindi po ako nagalit sa inyo. Kung ano man po nangyari nun, ay kalimutan na lang po natin. Di pa po huli ang lahat, Nay. Magsimula po tayong dalawa ulit. Yumakap si Maricel kay Iking. Habang yakap si Iking ng kanyang ina, ay nakita niya ang mga tao sa paligid nila. Merong mga umiiyak at ang iba ay tila nahihiya sa kanila dahil sa mga panlalait at pangusga na ibinato ng mga ito noon sa kanila. Ngunit hindi na yun inisip pa ni Iking dahil para sa kanya, mas mahalaga na wala na si Lamaro at maaari na silang magsimula ng panibagong buhay ng kanyang mahal na ina. Makalipas ang 1 linggo, mula nang matapos ang madugong laban ni Iking kay Lamaro, ay marami na agad nagbago sa buhay ni Iking. Wala nang nanunukso sa kanya tungkol sa trabaho ng kanyang ina. Marami rin ang humanga sa kanya at nagbigay ng papuri. Natuwa rin ang mayor nila at nangako na pag-aaralin si Iking hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Ipinaliwanag din ni Iking kay Maricel ang lahat, kaya naunawaan na nito kung bakit siya nagkaroon ng kapangyarihan ng gabing hinarap niya si Lamaro at ang mga alagad nito. Ngunit sa lahat ng yon, ang pinakadahilan ng kasiyahan ni Iking ay ang malaking pagbabago ng kanyang ina sa pakikitungo sa kanya. Naramdaman na niya ang pagiging ina nito sa kanya. Isang umaga, dumating si Iking sa bahay nila. Galing siya noon sa palengke upang bumili ng lulutuin nilang ulam para sa pananghalian. Nay, grabe po ang mga tao sa palengke. Pakiramdam ko po, isa po akong artista kung pagkaguluhan nila.
Hay nako, natutuwa lang sila sa'yo, Iking. Abay, dapat lang naman yon. Kasi ikaw ang naging tagapagtanggol naming lahat. Ay, oo nga pala, anak. Meron ako magandang balita sa'yo. Ano po yun, Nay? Anak, umalis na ako doon sa bar na pinagsasayawan ko. Hindi na ako babalik doon. Talaga po? Pero, paano na po tayo ngayon kung wala na po kayong trabaho? Huwag kang mag-alala, anak. Kasi natanggap ako bilang kahera sa grocery store sa bayan. Bukas ay magsisimula na kagad ako. Nagliwanag ang mukha ni Iking sa narinig. Mas lalo niyang nakita na talagang nais ng magbago ng kanyang nanay upang tuluyan na itong maging mabuting ina sa kanya. Isang umaga, habang naglalakad si Iking mula sa simbahan, ay napatingala siya sa langit. Matingkad ang liwanag ng araw at doon ay naramdaman niya ang presensya ni Yael, ang kanyang anghel de la guardia. Yael, alam kong palagi kang nasa tabi ko kahit hindi kita nakikita. Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa'yo, natutunan kong harapin ang takot ko at maniwala sa sarili ko. At isa pa, si nanay, nagbago na siya ng pakikitungo sa akin. Hindi na siya katulad ng dati. Minga ng malalim si Iking at ngumiti. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Alam ni Iking na kung sakali na may magtatangka muli na sirain ang katahimikan ng kanilang lugar, ay muling magpapakita sa kanya ang gabay niya na isang anghel. Naniniwala siya na kung kinakailangan ay muli siyang tutulungan ni Yael upang hindi hayaang manalo ang kasamaan laban sa kabutihan.